Kabanata 1071. Maraming mga batang aktor ang nagkaroon ng problema sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin sa pelikula, na humantong sa mga nakakatawang eksena kung saan ang kanilang mga tampok sa mukha ay naubusan ng lugar. Ito ay dahil, sa kanilang pangunawa, ang kalungkutan ay umiiyak, at ang kaligayahan ay tumatawa. Para naman kay Zyla, sobrang kontrolado niya ang kanyang mga luha na maaari niyang hayaan o hindi mawala sa kanyang mga mata, depende sa sitwasyon. Hindi na niya kailangang sumigaw o umungol ng hysterically para ipahayag ang kanyang kalungkutan, na siyang pinaka-natural na paraan para gumanap. Sumang-ayon ang direktor sa opinyon ng isang batikang aktor. Pagkatapos ng shooting, bumalik si Zyla sa dressing room para tanggalin siya. Magkasundo, nakita niyang nakahiga si Yarek sa pintuan na may ngiti sa mukha mula sa salamin. Talagang phenomenal ang iyong performance, Miss Mayweather. Ibinaba ni Zyla ang makeup remover at kumuha ng lipstick sa kanyang pitaka. Hindi mo naman sinasadya, diba? Naglagay siya ng lipstick para hindi siya masyadong mapatlo pagkatapos niyang tanggalin ang makeup niya. Idiniin niya ang kanyang labi sa harap ng salamin at sinabing, akala ko ba sabi mo hindi mo ako kilala sa umaga? So anong ginagawa mo dito ngayon? Tumawa si Yarek at pumasok sa dressing room. Lumapit siya sa aparador at tumingin sa kanyang relo. Tapos ka na ba sa shooting mo ngayon? Mayroon ba akong karangalan na imbitahan ka para kumain? Lumingon si Zyla para tignan siya. Napangiti tuloy si Yarek sa kanya. Nang magkasabay na lumabas ng dressing room sina Zyla at Yarek, may mga extra na natulala sa likod ng stage. Nag-usap silang lahat at nagbulungan, hindi ba siya ang investor ng pelikulang ito? Nag-invest ba siya dahil kay Zyla? Pero nabalitaan ko na hinahabol ni Nathan si Zyla, bakit si Zyla ang kasama niya ngayon? Kilala mo ba kung sino si Zyla? Ang kanyang ama ay ang direktor ng Royal Crown Entertainment ko. Kahit na hindi na siya isang A-list celebrity, ang kanyang mga mapagkukunan ay maihahambing sa isang A-list celebrity. Kahit na mas malaki ang impluwensya ni Nathan kaysa kay Zyla, wala siyang masyadong background. Isang babaeng extra ang tumingin sa kanila. In my opinion, hindi magandang couple sina Nathan at Zyla. Si Zyla ay binibigyan ako ng impresyon na hindi siya isang easygoing na tao. Kung pakakasalan siya ni Nathan, magiging sobra siya para sa kanya, at hindi magtatagal ang kanilang pagsasama. Naramdaman ng iba pang mga tao na tama ang babae. Mukhang ang demanding na tao si Zyla. Marahil ito ay dahil siya ay isang modelo. Siya ay nakatayo sa humigit kumulang 5 feet 6 inches, kaya mas mukha siyang dominante kumpara sa ibang mga babaeng artista na halos 5 feet 2 inches lamang sa average. Sa kabilang banda, mga 5 feet 8 inches ang tangkad ni Nathan. Kahit na siya ay itinuturing na matangkad, ang kanilang vibe ay hindi tugma sa isa't isa. Gayunpaman, iba ang mga bagay ng si Zyla ay naglalakad sa tabi ng bagong mamumuhunan. Lahat sila ay nadama na maaari silang maging isang mabuting mag-asawa. Sa isang western restaurant, umupo si Zyla sa upuan niya habang naka-cross arms sa harap ng dibdib. Sumandal siya sa likod ng upuan, at tumingin sa lalaki, na nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kawing na kamay. So anong gusto mo? Sigurado akong hindi ka sasabay sa pagkain ha, kapatid ko. Lumipat si Yarek sa ibang posisyon at inilagay ang kamay sa noo. Ngumiti siya at sinabing, Kuya, sigurado ka bang mas bata ako sa iyo, Miss Mayweather? Ngumisi si Zyla at dinampot ang tasa sa mesa. Hindi ako mahilig magpatalo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Magkasundo tayo. 3 months, sabi ni Yarek habang pinuputol ang baso ng alak sa pagitan ng kanyang mga daliri at iniikot ito. Natigilan si Zyla. Kumunat ang noo niya. Isang kasunduan. Tama ang narinig mo sa akin. Inangat ni Yarek ang ulo niya para tingnan siya. Maaari lang akong manatili sa Slovakia sa loob ng 3 buwan, kaya magkakahiwalay na kami ng landas pagkatapos ng 3 buwan. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo sa loob ng 3 buwang ito. Ngayon lang bumagsak ang timangan sa mga mata ni Zyla. She chuckled and asked, hindi ka naghahanap ng contracted girlfriend, di ba? Tinaas ni Yarek ang kanyang kilay at sumagot, well, you can put it that way. She harumphed at tumingin sa baso ng tubig sa harap niya. Gusto mo akong gamitin bilang isang kalasag para pigilan ang ilang mga hindi gustong tao tulad ni Jody na lumapit sa iyo, tama ba? Kabanata 1072. Isang pahiwatig ng pagkilala ang sumili sa mga mata ni Yarek. Ikaw ay isang matalinong babae, Miss Mayweather. Tila sa kanya ay natagpuan na niya ang tamang tao. Inangat ni Zyla ang ulo para salubungin ang tingin nito.
Ano ang iniisip mo na tutulungan kita? Isang beses mo na akong tinulungan, kaya sigurado akong matutulungan mo ako sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Yarek habang matigas niyang hinihiwa ang steak. Kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, sigurado akong masisiyahan ka sa mga reward na matatanggap mo. Habang nagsasalita siya ay tapos na siyang maghiwa ng steak. Inilipat niya ang plato kay Zyla at idinagdag, magiging loyal ako sa iyo at ikaw lang sa loob ng 3 buwang ito. Magiging boyfriend mo ako, at matutulungan kitang mawala ang lalaking iyon. Tiningnan ni Zyla ang maayos na hiwa ng steak sa plato. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang daliri at sinabing, sino ang nagsabi sa iyo na kailangan ko ng tulong para mawala ang lalaking iyon? Napangiti si Yarek. Ayon sa aking pagsisiyasat, sa loob ng buwang ito ng paghabol sa iyo, hinahabol din niya ang babaeng iyon pati na rin ang kanyang mga babaeng tagahanga. Natigilan si Zyla. May bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya lubos na naniwala kay Yarek. Dinampot ni Yarek ang wine glass at inilagay sa harap ng labi niya. Habang humihigop siya, sinabi niya, hindi ka naniniwala sa akin. She chuckled. Iyan ang kanyang sariling pribadong buhay. Wala itong kinalaman sa akin. Siyempre, may kinalaman. Ikaw, sagot ni Yarek habang binababa ang baso ng alak. Wala nang maibibigay na magandang resources sa kanya ang Zestar Media. Malalampasan na siya ng ibang bagong dating. Kung mawalan siya ng mga makita, mahuhulog siya mula sa isang A-list na aktor patungo sa isang D-list na aktor. At ikaw, Miss Mayweather, ikaw ay anak ng Royal Crown, at ang mga direktor na maibibigay mo ay mas mahusay. Kung kaya kanyang ibagsak para bang kumita ng ticket para sa kanyang tagumpay sa kanyang career, kaya sa tingin mo, madali siyang sumuko. Binawi ni Zyla ang tingin niya. Iyon ay iyong palagay lamang. Sumili ang ngiti sa gilid ng labi ni Yarek. Mataman siyang tumingin sa kanya. Gusto mo bang tumaya, Miss Mayweather? Ano ang pastahan natin? Tanong ni Zyla. Tingnan natin kung tama o hindi ang assumption ko. Kung matalo ako, babawiin ko ang kasunduan na iminungkahi at hindi na muling lalabas sa harap mo. Kung manalo ako, tumigil siya saglit habang may ngiti sa mga mata niya. Kailangan mong pumayag sa deal ko, Miss Mayweather. Napatingin si Zyla sa kanya. Kung hindi niya alam ang kanilang impormasyon ng Tagaloob, hindi niya ito sasabihin ng buong kumpiyansa. Ibinaba niya ang ulo niya at ngumiti. Alam mo nang may katiyakan na matatalo ako, kaya sa tingin ko kailangan kong sumang-ayon sa iyong deal. Hindi mo ba ito ipaglalaban? Nakangiting tanong niya. Hinawakan ni Zyla ang marka ng kolorete sa gilid ng tasa at sumagot, bakit ko ipaglalaban ang isang walang katuturang lalaki? Mas alam ko kung anong klaseng lalaki siya. Napangiti si Yarek, ngunit hindi siya umimik. Sa Dapal Town ng Staslow, dinala ni Maisie si Nolan upang bisitahin ang kanyang lolo. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagdala sa kanila sa nursing home. Sa looban, nakaupo si Hernandez sa wheelchair na nakatingin sa tanawin sa di kalayuan. Lolo! Lumapit si Maisie sa kanya. Umikot si Hernandez at malumanay na ngumiti sa kanya. Dumating ka na. Huminto siya sa tabi ni Hernandez at tumingkayad. Tumingin siya sa kanya at sinabing, oo, naparito ako para makita ka. Itinaas niya ang kanyang kamay upang haplasan ang kanyang ulo at sinabing, patawarin mo ako sa hindi ko pagsasabi sa iyo ng lahat, Ze. Umiling si Maisie. Alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali, kaya tuwang-tuwa ako nang ihatid sa akin ni Tio Erwin ang balita. Binawi niya ang kamay at tumingin kay Nolan. Maraming salamat, anak, mukhang sa akin na ang aking. Nasa kamay mabuting ang apo. Napangiti si Nolan. Siyempre, aalagaan ko siya kahit hindi mo sabihin. Tumalikod si Hernandez at nagpatuloy. Kahit na dati ay kinasusuklaman ko ang mga Goldman noong nakaraan dahil nakikita ko na ang aking apo ay nagkakaroon ng napakasayang buhay, gagawa ako ng pabor sa iyo at itigil ang pagkapuot sa iyo. Kabanata 1073. Nakiliti si Maisie nang marinig ang sinabi ni Hernandez. Alam niya na matagal nang tumigil ang kanyang lolo sa pagkamuhi sa mga Goldman. Kaya lang tumanggi siyang aminin ito. Tinutulak ni Nolan ang wheelchair habang naglalakad si Maisie sa tabi ni Hernandez. Naglakad silang tatlo sa daanan na may mga puno. Lolo, bakit hindi ka bumalik upang manatili sa mansyon ng De Arma? Tanong ni Maisie. Matanda na ako. Gusto kong manatili sa isang lugar na tahimik. Maganda ang view ng lugar na ito, at maganda para sa akin na mamuhay ng retiradong buhay, sagot ni Hernandez. Pero nag-aalala ako sa'yo. Napatingin si Maisie sa kanya. Humalaklak si Hernandez.
Wala kang dapat alalahanin sa akin. May mga nag-aalaga sa akin dito. Habang nagsasalita siya, iniangat niya ang ulo niya para tingnan siya. Hindi ako nag-aalala sa iyo dahil alam kong aalagaan ka ng taong nasa likod ko. Bahagyang nagtaas ng kilay si Nolan na nagtutulak ng wheelchair. Hindi mo ba naisip na mas maginhawang manatili sa bayan? Tsaka mas madali na rin kaming mag-alaga sa'yo. Bahagyang harumph ni Hernandez. Ayoko ng tulong sa mga Goldman, lalo na sa inyong lolo. Kung babalik ka sa amin, maaari kang makipagtalo sa aking lolo at hindi rin siya masungit, mahinang sabi ni Nolan. Hindi napigilan ni Maisie ang mapangiti. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng apo na gumagawa ng ganito sa sarili nitong lolo. Kung isa sa alang-alang ang alitan ni na Titus at Hernandez, hindi maiiwasan na magkaaway sila. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Hernandez. Kung gusto ni Titus na mamatay ng maaga, maaari siyang magpatuloy. Gusto ko pa ring tamasahin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa kapayapaan. Tumingin sa kanya si Nolan at idinagdag, nasa Stoslow ang apo mo. Ayaw mo bang bumisita siya sa'yo araw-araw? Natigilan si Hernandez at nag-alinlangan. Tumawa si Maisie at tumango, maaari naming hilingin kay Waylon na samahan ka, kaya bumalik tayo sa mansyon ng De Arma. Hindi na mababago ni Hernandez ang isip ni na Maisie at Nolan, kaya tumango siya at pumayag sa huli. Matapos makipag-usap sa mga tao mula sa nursing home, pinabalik nila si Hernandez sa mansyon ng De Arma sa bayan. Ang mansyon ng De Arma ay inayos, at kumuha sila ng bagong pangkat ng mga tagapaglingkod. Gayunpaman, naroon pa rin ang dating mayordomo. Sir, namula ang mga mata ng mayordoma sa paligid ng rims nang makita niya si Hernandez. Tumingin si Hernandez sa kanya. Nandito ka pa rin. Ibinaba ng mayordoma ang ulo at ngumiti. Kung aalis ako, wala nang mag-aalaga sa bahay. Hinawakan ni Hernandez ang kanyang kamay at tinapik ang likod ng kanyang kamay. Siguro napakahirap para sa iyo. Hindi naman. Sir, I'm truly happy to have you back. Seryosong sagot niya. Tumingin si Hernandez sa mansyon na nakatayo sa kanyang harapan at nananjes, ikaw lang sa pamilya De Arma ang hindi nagbabago. Kahit na kailangan kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa isang wheelchair ngayon. Napatingin sa kanya ang mayordomo. Hanggat nabubuhay ka pa, maging ano ka man, ikaw pa rin ang aking amo. Kinuha ng mayordomo ang posisyon ni Nolan at itinulak si Hernandez sa mansyon. Nakatayo pa rin sina Maisie at Nolan sa looban. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nolan at sinabing, nakakaginhawang bumalik si Lolo upang manatili sa mansyon ng pamilya De Arma. Hinawakan siya ni Nolan sa kanyang mga braso at hinalikan sa noo. Huwag kang mag-alala, pinili ko lahat ng bodyguard ng pamilya De Arma, at paprotektahan nila ang lolo mo. Mommy, boses ni Waylon ang umalangaw sa likuran nila. Lumingon si Maisie sa likod at nakita siyang tumatakbo palapit sa kanya. Niyakap siya ni Maisie at hinaplos ang ulo niya. Waylon, welcome back. Pagkatapos noon, nakita niyang bumaba ng sasakyan si Nicholas. Tumingin sa kanya si Nolan at nagtanong, ano ang nagdala sa iyo dito? Tatay, sabi ni Nicholas, pumunta ako para sunduin si Waylon sa kanyang paaralan. Nalaman kong ibinalik mo si Hernandez, kaya dinala ko siya dito para makita niya ang sarili niyang apo. Binuhat ni Maisie si Waylon papasok ng mansyon. Nilinggan siya ni Hernandez, at magalang na binati siya ni Waylon, Lolo Hernandez. Nag-alala si Maisie na hindi siya makilala ni Hernandez, kaya nagpaliwanag siya, Lolo, kapatid siya ni Colton. Waylon ang pangalan niya. Kinawayan siya ni Hernandez at sinabing, lumapit ka at titingnan kitang mabuti. Ginawa ni Waylon ang sinabi sa kanya at lumapit kay Hernandez. Hinaplos ni Hernandez ang kanyang ulo at tumango. Kamukhang kamukha niya ang kanyang ama. Dapat kasing tangkad niya si Colton, di ba? Kabanata 1074. Ngumiti si Maisie at sumagot, si Wayne ang kuya, kaya mas matangkad siya kay Colton. Oo nga pala, kahit si Daisy ay halos kasing tangkad ni Colton ngayon. Lumakad sina Nolan at Nicholas sa mansyon, na nagpamangha kay Hernandez. Binawi niya ang kanyang kamay at sinimulang pagulungin ang kanyang wheelchair. Bakit sunod-sunod kayong nagpapakitang mga Goldman? Nasaan ang matandang umutot? Don't tell me na siya na ang susunod na magpapakita sa harapan ko. Tumawa si Nicholas at sumagot. Ang lolo ni Nolan ay na-hospital, kaya duda ako na maaari siyang magpakita dito. Na-hospital si Titus, napatulala si Hernandez, ilang sandali pa ay tumawa siya. He has always been very healthy,
but I guess hindi niya matatakasan ang kapalarang ma-ospital dahil sa kanyang katandaan. Hindi katanggap-tanggap kung hindi ko siya bibisitahin at pagtatawanan. Tinanong niya sila kung saan na-ospital si Titus at inutusan ng mayordomo na dalhin siya doon. Kailangan niyang pumunta doon at sumama sa kanya. Hindi man lang nagulat si Nicholas. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Nolan. Kung tutusin, oras na para bigyan nila ng leksyon si Titus para mas lalo niyang mapangalagaan ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Hernandez sa ospital. Partikular niyang pinili ang isang araw kung kailan wala si Madam Hathaway, at labis ang galit ni Titus na gusto niyang lumabas ng ospital. Pareho silang tumangging umatras at nag-away ng mahabang panahon. Noong una, akala nilang lahat ay hindi matutuwa si Titus sa pagdating ni Hernandez, ngunit tila sila ay mali. Ngayong may nakipag-away sa kanya, hindi na niya gaanong pinagalitan ang kanyang anak o apo. Dahil kailangan pa niyang manatili sa ospital ng ilang oras, gusto ni Titus na lumapit si Hernandez at makipagtalo sa kanya araw-araw upang patayin ang kanyang oras. Hindi napigilan ni Maisie ang sarili at tumawa matapos marinig ang kwentong ibinalik ni Nolan mula sa ospital. Sa tingin mo ba ibubuti ang kanilang relasyon pagkatapos nito? Nakaupo sa kama, binuklat ni Nolan ang magazine at tumawa. Sino ang nakakaalam? Siguro gagawin nila. Kung tutusin, matanda na sila, at oras na para itago na nila ang kanilang sama ng loob. Hinugot ni Maisie ang magazine sa kamay niya at umupo sa ibabaw niya. Hinaplos niya ang kanyang mga kamay sa pisngi nito at sinabing, nagsimula kang magbasa ng magazine sa sandaling bumalik ka. Ano ang nangyayari? Hindi ka na ba interesado sa akin? Isang ngiti ang sumilay sa mga mata ni Nolan nang sabihin niya, ano ang sinasabi mo? Hinawakan niya ang kanyang palso at itinulak sa kanyang mga bisig. Walang paraan na hindi ako interesado sa iyo, Zay. Kung ganoon, bakit ka pa nagbabasa ng magazine? Tanong ni Maisie habang nilalaro ang kwelyo nito. Kinurot ni Nolan ang kanyang baba, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan ang kanyang mga labi. Iyan ay dahil hinihintay kita. Tumalikod siya at hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya. Nabalot siya ng hininga nito, at kinilig siya. Tumugon ito sa pamamagitan ng pagkapit sa kanya. Sa Baseburg, #si Zayla ay isang two-timer. Sa sandaling lumabas ang post, naging isa ito sa pinakamainit na post sa Google Trends. Nanatiling neutral ang ilang netizens, habang inaatake ng fans ni Nathan si Zayla sa ilalim ng post pati na rin sa comment section ng kanyang Facebook. Katatapos lang ng shooting ni Zayla at nagbabasa ng script niya sa folding chair nang lapitan siya ng assistant niya, Zayla. Binigay niya ang phone kay Zayla at sinabing, Lok, pinagagalitan ka ng mga tao sa internet. Sinulyapan lang ito ni Zayla at sumagot, hayaan mo na sila. Paano ka magiging kalmado? Ang skambag na iyon ay naglalambing ng putik sa kanyang tunay na mukha. Gusto mo bang hindi ka nila maintindihan? Galit na sabi ng assistant niya. Binuksan niya ang kanyang telepono at idinagdag, hindi. Kailangan kong ipaliwanag sa kanila ang buong sitwasyon. Sinubukan ng katulong na linawin ang kabuuan sa Facebook ni Zayla pati na rin ang pagpaparamdam na si Nathan ang nagtutiming kay Zayla at naglalambing ng putik sa kanya. Gayunpaman, hindi ito gumana gaya ng inaasahan niya. Sa halip, pinagalitan pa siya ng mga fans ni Nathan, at ang comment section ay nagkalat ng maraming masasamang salita. Ilan pa nga sa kanila ay sinabihan na si Zayla na magpakamatay o sabihing walang hiya siya. Ang bawat komento ay mabisyo, at hindi komportable na basahin ang mga ito. Baliw na ba ang mga fans niya? Galit na sinabi ng katulong, dapat nag-record tayo nang magkaroon tayo ng pagkakataon. Komportabling sumandal si Zayla sa folding chair at sinabing, what's use of clarification at this point? Maaari ka bang magbigay ng anumang ebidensya? Kabanata 1075. Natigilan ang katulong ni Zayla. Kung gayon, mag-issue tayo ng isang liham ng babala. Tumahimik ka, hindi. Hayaan mo na lang siya, sabi ni Zayla. Kumuha siya ng isang tasa ng fruit tea at humigop. Magkakaroon ng isang tao na mag-aalaga sa kanya para sa atin. Dahil may gustong maging bayani niya, baka bigyan niya rin siya ng pagkakataon. Natigilan si Mindy. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala kay Zayla o hindi. Nang matapos ni Zayla ang fruit tea ay nag-burp siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mindy at sinabing, bumili ka ng isa pang fruit tea para sa akin. Gusto kong maging malamig. Pagkatapos, ilagay ito sa kotse. Grabe ang init ng panahon. Nang gawin ni Mindy ang bidding ni Zayla, ilang aktres sa tabi ng female lead actor ang umikot at tumingin kay Zayla. Nakasuot ng sunglasses si Zayla.
Inilagay niya ang script sa ilalim ng kanyang ulo, at siya ay umiidlip. Hindi siya nag-rehearse sa mga babaeng lead actors. Hindi na napigilan ng isa sa mga aktres ang kanyang sarili at sinabing, "We can let it pass at the fact that she joined the movie with investment, but how could she be so arrogant after being praised by the director a few times?" Tama iyan. Kahit international model siya at nagsimula sa modeling industry, baguhan pa rin siya sa entertainment industry, di ba? Kung hindi dahil sa kanyang ama, magkakaroon kaya siya ng napakaraming magagandang mapagkukunan. Nang marinig ni Mariwan, ang babaeng lead, ang kanilang pinag-uusapan, pinigilan niya sila at matalinghagang sinabi, "Sige, sige. Itigil mo yan. Lahat tayo ay nasa iisang crew, at hindi ito magdadala sa atin ng anumang kabutihan kung gagawin natin ang isang malaking bagay mula dito. Mariwan, masyado kang mabait. Oo, si Zayla ay hindi mukhang magandang babae." Pagkatapos ng lahat, tingnan ang kanyang mukha. Wala akong ibang makita dito kundi kasamaan. Isang aktres ang nagtaas ng boses at sinabing, habang tumatanggap ng mga regalo at nag-e-enjoy sa panliligaw ni Nathan, sinabi niya na hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang ama, hindi rin siya makakasama sa crew na ito. Ibinaba ni Zayla ang kanyang sunglasses at umupo. "Ano ang sinabi mo?" Tumanggi ang aktres na umatras sa kabila ng katotohanan na ang mga tao sa kanyang paligid ay humihiling sa kanya na huminto. "May nasabi ba akong mali? Mahahanap pa rin namin ang post sa Google Trends. Hindi kami bulag. Hindi ka ba tumanggap ng regalo mula kay Nathan kanina? At ngayon, pinalayas mo na siya." Tumayo si Zayla at naglakad papunta sa kanila. Napaatras ng subconsciously ang aktres. "Nasa shooting booth tayo ngayon. Yung mga sinabi mo sa harap ang sinasabi ko, hindi yung nasa likod," putol ni Zayla. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nagpatuloy. "Gusto mo ng rehearsal, di ba?" Lumingon siya para tingnan si Mariwan at nagpatuloy. "Nabasa ko na ang lahat ng script na magagawa ko laban sa iyo nang hindi ito tinutukoy." Natigilan ang ekspresyon ni Mariwan, ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya at sinabing, "Sige, kung ganoon." Napatulala ang aktres na iyon. Ang dami kong sinabing masama tungkol sa kanya, pero yung rehearsal lang ang iniisip niya. Noong naglalaro si Zayla laban kay Mariwan, natulala ang lahat sa ganda ng memorya niya. Hindi na niya kailangan pang sumangguni sa script, dahil naisalo niya ang bawat linya. Parang siya mismo si Lily. Masyadong naabsorb ang mga tao sa eksena sa performance niya kaya nakalimutan na nila ang balita ni Zayla sa Google Trends. Ang babaeng lead, si Winnie, na ginampanan ni Mariwan ay pated kumpara sa Lily ni Zayla. Kung tutuusin, simple lang ang tagpuan ng karakter ni Winnie sa orihinal na kwento. Kailangan lang niyang maging mabait, inosente, at manatiling tapat sa kanyang puso. "Zayla, that was a really good performance," sabi ng direktor. Mas lalo niya itong nagustuhan. Noong una, akala niya ay mahihirapan siyang gumanap dahil ito ang unang pagkakataon na umarte siya sa isang pelikula. Hindi niya inaasahan na magiging maganda ang performance niya. Si Mariwan, na nagpapa-fresh ng kanyang makeup, ay medyo hindi komportable nang marinig niyang pinupuri ng direktor si Zayla para sa kanyang pagganap. Kung tutuusin, siya ang babaeng lead, at siya ang dapat nilang alagaan. Hindi man siya A-list celebrity, malapit na siyang maging isa, samantalang si Zayla ay isang C-list na bagong dating. Nako, nagbago na naman ang sitwasyon sa Google Trends. Kabanata 1076. Ano, tingnan ko, maraming mga extra sa crew ang nag-scroll sa Google Trends at nakatagpo ng dalawang malalaking balita. Oo naman, nag-backfire ang eskema hindi nagtagal pagkatapos lumabas ang bagong artikulo. #Nathan Hayes natulog sa kanyang mga tagahanga #. #Nathan Hayes ginamit si Zayla Mayweather bilang kanyang stepping stone #. Ang dalawang artikulong ito ay nanguna sa trending chart sa loob ng ilang oras, na itinulak ang mga bagong artikulo na nag-uusap tungkol kay Zayla sa listahan. Maraming mga tagahanga ang hindi naniwala noong una, na iniisip na bahagi ito ng plano ni Zayla na paputiin ang sarili sa pamamagitan ng pagtulak ng sisihin sa ibang tao. Gayunpaman, isang hindi kilalang netizen ang nag-upload ng isang video, na ikinagulat ng lahat ng mga tagahanga ni Nathan. "Diyos ko, ganun ba talaga si Nathan? Ako ay isang tagahanga bago ito, at sinira lamang nito ang aking pagmamahal sa kanya." Ipinakita sa video na niyakap ni Nathan ang ilang babae at hinahalikan ng dalawang babaeng influencer sa clubhouse. At ang kanyang kamay ay natagpo ang nakalagay sa katawan ng isa sa mga influencer.
Kung tungkol naman sa source ng video recording, parang candid shot ng eksena. Pero ang lalaki sa video ay si Nathan nga. At natagpuan si Nathan na nakasuot ng parehong suit na suot niya sa video sa isa sa mga larawan na kinuha ng isang reporter nang pumunta siya sa clubhouse at naipublish noong nakaraan. Noon, lumapit si Nathan at nilinaw na nandoon siya sa pagtitipon ng isang kaibigan, at hindi na niya gaanong idinetalye ang pahayag na iyon pagkatapos noon. Inihayag din ng artikulo na hindi ito ang unang pagkakataon para kay Nathan, at ang dalawang babaeng influencer sa internet ay parehong tagahanga ni Nathan. Upang maging eksakto, sila ay mga sobrang tagahanga na gumastos ng malaking halaga ng pera upang ipakita ang kanilang suporta para kay Nathan sa Patreon at Twitch. Si Nathan ay hindi lamang nakuhanan sa dalawang babaeng influencer na ito kundi pati na rin sa ilang iba pang mga bagong dating sa industriya ng pelikula. Maaaring hindi siya maglakas loob na gumawa ng isang hakbang sa S at A tier na mga artista at celebrity, ngunit ang hindi gaanong sikat na mga artista at mga influencer sa internet ang lahat ng kanyang mga target. Naglakad si Zyla patungo sa aktres, na tulala, at pinabulaanan, a word of advice, don't judge a book from its cover. Ngunit isang maliit na bahagi ng iyong sinabi ay tama. Sa tingin ko, hindi sapat para sa akin si Nathan. Ang opinyon ng publiko tungkol sa mga aksyon ni Nathan ay patuloy na nawala sa kontrol. Bagamat humarap siya upang linawin ang lahat ng kanyang mga aksyon at nagpadala ng mga salansan ng mga liham ng kahilingan, na nagbabantang kasuhan ang mga nagtatangkang sir-on siya, karamihan sa mga netizens ay hindi na naniniwala sa isang salita na kanyang sinabi. Karamihan sa mga tagahanga ni Nathan ay nagpumilit pa rin na maniwala na ang kanilang idolo ay hindi nakagawa ng ganoong bisyo at piniling maniwala na ang video ay ginawang deepfake. Hindi bababa sa iyon ang naisip nila hanggang sa isang babaeng influencer ang nagpost ng isang serye ng mga screenshot ng kasaysayan ng chat na ibinahagi niya kay Nathan, na sinasabing niloko siya ni Nathan. Nabanggit niya na noong una ay gusto niyang ilantad si Nathan, ngunit naban siya sa buong internet influencer circle dahil may ginawa si Nathan behind the scene gamit ang kanyang status bilang isang celebrity. Pagkatapos ay inilista niya ang lahat ng pagdurusa na kailangan niyang tiisin dahil sa isang masamang desisyon na ginawa niya noon. Sinabi rin niya sa publiko na sa wakas ay nakahanap na siya ng medium para ilantad ang lahat ng mga aksyon ni Nathan ngayon, na ang bagay na ito ay nawawala sa kontrol sa internet. Ang testimonya ng babaeng influencer ay parang huling pako na nagpako kay Nathan, na inilagay sa panganib ang katayuan ni Nathan sa entertainment industry habang dumarami ang netizens na sumama sa krusada laban sa kanya. Iyon ay kung paano nawalan si Nathan ng daan-daang libong tagahanga sa magdamag. Gayunpaman, ang koponan ni Nathan ay hindi handa na madaig. Nag-upload sila ng screenshot ng isang online bank transfer, na sinasabing niloko, nagsinungaling, at sinisiraan ng babaeng influencer si Nathan para sa pera. Ang Google Trends ay halos na puno ng mga balita tungkol sa insidente ni Nathan, at ang seksyon ng komento ay isang literal na war zone habang pinaninindigan ng mga netizen kung sino ang kanilang pinaniniwalaan. #kailangan ng dalawa para maging mabisa ang gayong pagkilos. Parehong marurumi at maalay na nilalang ang lalaki at babae. #I'm sure that the girl is doing so because she cannot get the payment that she asked for, or else why did she choose to expose Nathan only when he's in such deep shit? #ano ang nagawang mali ng babae? Ipinapakita ng chat history na nagsinungaling si Nathan sa kanya, na sinasabing mamahalin siya nito magpakailanman at sinasabi sa kanya na siya lang ang mahal niya sa mundo. Pero, nalantad na ngayon ang lalaking nagbigay ng ganoong pangako sa babae, na may bagay daw siya sa 3P at nagpa-practice siya ng 3P habang nililigawan niya ang babae. Kung hindi ito isang kasinungalingan, maaari bang bigyan ako ng sinuman sa seksyon ng komento ng tamang kahulugan ng salitang, kasinungalingan? So, meron pa bang gustong ipaglaban ang kanilang idolo? #sino ang nakakaalam kung peke ang history ng chat? Lahat ay maaaring i-photoshop sa mga araw na ito, kaya bakit sa tingin mo ay totoo ang mga screenshot? Sa loob ng sasakyan, nag-scroll si Zyla sa kanyang Twitter feed. Hindi niya akalain na ang mayamang batang lalaki ay talagang may kakayahan na makuha ang kanyang mga kamay sa mga hindi kilalang sikreto ni Nathan. Binabasa rin ni Mindy ang lahat ng nagtetrend na artikulo sa Twitter at Google Trends at naramdaman ang nilalaman. Deserving tong scumbag na ito. Inisip ko talaga na siya ay isang matuwid na tao noong una. Ngunit sa palagay ko hindi ko dapat husgahan ang isang libro mula sa pabalat nito. Lumingon siya at tinanong si Zyla, "Zyla, sino ang taong naglantad ng lahat ng balitang ito para sa iyo?" Kabanata 1077.
Totoo pala ang sinabi niya. May magre-resolba sa usaping ito sa ngalan natin. Pinatay ni Zyla ang screen ng phone niya at tumingin sa bintana ng sasakyan. Yung batang mayaman. Yung batang mayaman. Sinarado ni Mindy ang kanyang utak at bigla siyang nataranta. Siya ba ang bagong mamumuhunan sa ating pelikula? Kinalikot ni Zyla ang hikaw. Sino pa kaya ito bukod sa kanya? Kumunat ang noo ni Mindy, banyaga ang batang mayaman, di ba? May ulterior motive ba siya? O may gusto ba siya sa iyo? Pagkatapos ng nangyari kay Nathan, hindi nang ahas si Mindy na ay pareha si Zyla sa iba. Nagsimula na rin siyang mag-isip tungkol sa pagiging mas maingat. Napangiti si Zyla, nakipag-deal lang kami sa isa't isa. Nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya ang tawag matapos makita na ang caller ID na kumukurap sa screen ng kanyang telepono ay, Rich Boy. Anong balak mong gawin this time around? May balak ka bang ibili ulit ako ng hapunan? Napangiti si Yarek. Miss Mayweather, nakalimutan mo na ba ang relasyon natin ngayon? Hindi ko nakalimutan. Sumilip si Zyla sa bintana. Ibigay mo na lang sa akin ang address. Katatapos ko lang mag-film at kakailanganin ko ng ilang oras para makauwi para maligo at magpalit ng bagong damit. Dumating si Zyla sa suite ng hotel kinagabihan, bahagyang pumikit, at tumayo sandali sa pintuan bago nag-doorbell. Maya-maya lumabas si Yarek at binuksan ang pinto. Parang kakaligaw lang niya at naka-bathrobe lang. Ang medyo magulo na buhok ay basa pa at hindi pa natutuyo. Sumandal siya sa pinto at sumulyap kay Zyla. Nakasuot siya ng berdeng casual na damit, cap, at walang makeup. Bahagya siyang damilat. Anong hindi nagkakamali na timing? Kung ganoon, dapat ko bang hintayin na matapos kang magpalit? Wala rin balak pumasok si Zyla. Tumigilid siya. Hindi na kailangan yan. Humakbang si Zyla at pumasok. Siya ay talagang nakatira sa presidential suite ng hotel na nagkakahalaga ng 10,000 bawat gabi. Umupo si Zyla sa sofa mag-isa. Hindi ba tayo kakain sa labas? Umupo si Yarek sa tapat niya at itinapon ang tuwalya sa isang tabi. Hindi ko naman sinabi sa'yo na gusto kong kumain, di ba? Natawa si Zyla dahil sa galit. Kung hindi tayo lalabas para sa hapunan, ano ang gagawin ko dito? Tumaas ang kilay ni Yarek at ngumiti. Hulaan mo, tumalikod si Zyla. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga tuntunin ng ating deal ay walang kasamang anumang bagay maliban sa pagkakaroon ng pagkain ng magkasama. Nang makita ang kanyang mataimtim na ekspresyon, hindi napigilan ni Yarek na tumawa ng malakas. Ano ang ideya na nasa isip mo ngayon? Pagkatapos ay kinuha niya ang isang kontrata mula sa folder sa mesa at inilagay ito sa harap niya. Hiniling ko sa iyo na pumunta dito para pirmahan ang kontratang ito at maging pamilyar ka sa relasyon natin. Nakahinga ng maluwag si Zyla. Kinuha niya ang kontrata at binasa ito. Ang kontrata ay mananatiling may kaugnayan sa susunod na 3 buwan, at maghihiwalay kami pagkatapos ng 3 buwan. Babalik kami sa kung ano ang nangyari noon pagkatapos nito, at babayaran niya ako ng 3 buwang bayad. Binilang niya ang mga zero sa likod ng halagang makukuha niya pagkatapos makumplito ang kontrata, at siya ay natulala. 15 milyon. Nag-cross-leg si Yarek. Hindi ako naging maramo sa mga babaeng sa tingin ko ay sulit ang pera. Napangisi si Zyla sa loob-loob ng marinig ito. Isa lang pala siyang scumbag pero nakaupo sa ibabaw ng scumbag pyramid, hindi tulad ni Nathan, na pupunta sa kahit sinong babae na makukuha niya. Napatingin si Yarek sa kanya. Kung nasiyahan ka sa mga tuntunin, maaari mong iwanan ang iyong lagda sa kaliwang ibaba ng dokumento. Kinuha ni Zyla ang panulat at pinirmahan ito ng walang pag-aalinlangan. Dahil nakakakuha ka ng 15 milyon na walang kabuluhan, anak ka nga ng isang mayayamang pamilya, hindi ba? Naglakad si Yarek sa aparador at naglabas ng isang bote ng Berlenberg. Nasabi ko na ba sa iyo na ako ay anak ng isang mayamang pamilya? Nabulunan si Zyla sa sagot niya. Talagang hindi niya ginawa. Kung gayon, dapat ay isa kang lokal na tycoon o rich redneck. Inilapag niya ang wine glass sa mesa. Mukha ba akong isang lokal na tycoon o isang redneck sa iyo? Sumandal siya sa likod ng sopa at sinandal ang gilid ng noo niya sa palad niya. Ikaw ay pipi at mayaman. Hindi ba iyon ang dalawang pangunahing katangian ng lahat ng lokal na tycoon at mayamang redneck? Ibinuhos ni Yarek ang alak sa baso, at ang kanyang kaakit-akit at gwapong mukha ay agad na naaninag sa gilid ng baso. First time kong marinig na may tumawag sa akin ng ganyan. Napaka-refreshing nito. Ibinaba niya ang red wine. Gusto mo ba ng inumin? Hindi ako umiinom sa gabi.
Hindi siya kailanman umiinom sa lugar ng isang estranghero. Kabanata 1078. Kinurot ni Yarick ang paanan ng baso, sinipsip ang bango ng alak, at ngumiti. Ikaw ay isang maingat na tao, Miss Mayweather. Nasa loob ako ng isang silid na may kasamang ibang lalaki, kaya paano ako hindi magiging mas maingat? Casual na binago ni Zayla ang ayos ng pagkakaupo at ipinatong ang mga paa sa couch. Hindi ko pa alam ang pangalan mo, Mr. Rich Boy. Pagkatapos ng lahat, kailangan kitang samahan at kumilos sa paligid mo sa darating na 3 buwan. Kailangan kong malaman kung ano ang apelyido mo. Itinaas niya ang baso at sinilip siya sa transparent na salamin. Ang apelyido ko ay Hathaway. Saglit na natulala si Zayla. Ang apelyido na ito ay talagang isang bagay sa Slekova. Mukhang hindi mo pinapansin ang balita, Miss Mayweather. Naniniwala si Yarick na talagang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kung sinusubukan niyang maglaro ng hard to get, imposible para sa kanya na maglagay ng ganoong tanong. Hindi ako interesado sa balita. Binaliktad ni Zayla ang kontrata. Dahil pumirma ako sa kontrata, oras na para sa akin na umalis. Tumunog ang doorbell. Napatingin si Zayla sa kanya. May hinihintay ka bang ibang bisita? Bahagyang inalog ni Yarick ang baso. Isang taong hahanapin ako sa ganitong oras ng araw, sino sa tingin mo? May kutob si Zayla, kaya tumayo siya, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ito. Nang makita siyang muli ni Jody, nakatayo sa labas ng pinto, nagbago ang kanyang ekspresyon. Paano kaya? Hinawakan ng isang kamay ni Zayla ang pinto. Miss Smalls, anong ginagawa mo dito? Hinahanap mo honey ko. Honey, namutla ang mukha ni Jody. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa silid, at si Yarick ay nakaupo sa sopa na parang kalalabas lang ng shower. Tinabi niya si Zayla, sumingit at tumayo sa harap ni Yarick. Mr. Hathaway, mas pipiliin mo bang tanggapin siya kaysa sa akin? Tumawa si Yarick. Kung mayroon kang family background na maaaring sumalungat sa background ni Miss Mayweather, tiyak na isa sa alang-alang kita. Ang background ng pamilya ni Jody ay palaging isang masakit na lugar sa kanyang buhay. Lahat ay minamalas siya dahil hindi gaanong kilala ang kanyang background, at mahirap ang kanyang pamilya. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao at napakagatlabi. Ngunit siya ay nananatili sa iyong tabi para lamang sa iyong pera at katanyagan. Naglakad si Zayla sa likod ni Yarick, some andal, at ipinatong ang mga kamay sa balikat nito, kunwari ay intimate. Oo, alam ng honey ko na gusto ko ang pera at binigyan lang niya ako ng 15 milyon, hindi ba, honey? Nang makitang mabilis na siyang naging karakter, humigop ng alak si Yarick at sinabing, oo, bibigyan pa kita hanggat gusto mo. Nanlamig si Jody sa kinatatayuan habang bumabaon ang mga kuko nito sa kanyang mga palad. Miss Mayweather, with the family background that you have, willing ka bang maging isa sa maraming babae na meron si Mr. Hathaway? Ni hindi kanya bibigyan ng opisyal na titulo kapag kasama mo siya. Sinulyapan ni Zayla ang bago niyang manicure at pinunasan ang kanyang mga kuko. Bakit ako hihingi ng official title sa kanya? Ang isang opisyal na titulo ay hindi hihigit sa isang kadena na nagkukulong sa akin sa lugar. Ngunit si Mr. Hathaway ay hindi mananatili sa Slekova ng mahabang panahon. Hindi ka ba natatakot na maiwan? Hindi makapaniwala si Jody. Nahulog na ba talaga si Zayla? Paano naman ang pride na itinataguyod niya sa lahat ng ito? Samandal si Zayla sa sofa. Ayos lang. Hindi ko iniisip iyon. Hindi nakipagkasundo si Jody at sinulyapan si Zayla. Nahulog ka na ba sa ganito dahil hindi ka pinili ni Luis na pakasalan ka? Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Zayla nang mabanggit ang pangalan ni Luis. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Jody ang pag-provoke sa kanya. Mahal na mahal mo si Luis, kaya malamang hindi mo siya makakalimutan ng ganoon kabilas, di ba? 6 na taon mo na siyang hinahabol. Hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon si Riley kung hindi ka nag-abroad para paunlarin ang career mo. Tumayo si Zayla at naglakad palapit kay Jody na walang malay na umatras. Hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi, nagkakamali ka talaga. Itinutok niya ang daliri niya sa balikat niya. Ako si Zayla Mayweather. Alam mo ba kung ilang lalaki ang pumila sa harap ng hotel na ito para lang magkaroon ng pagkakataong makasama ako ng 5 minuto? Kaya, bakit ako dapat umiwas sa anumang bagay dahil lamang sa isang may asawang ex? Nagbabago ang tao. Ang lalaki na kasalukuyang kasama ko sa labas ay si Mr. Hathaway, kaya sa palagay ko magkakaroon ng pagkakataon. Ngayon alamin ang iyong lugar, umuwi ka, maligo, at matulog. Lahat ay posible sa iyong mga panaginip.
Kabanata 1079. Ikaw, isang mahinang tawa ang nagmula sa likuran. Ibinaba ni Yarek ang kanyang wine glass, naglakad papunta kay Zyla, at ipinulupot ang mga braso sa baywang nito. Miss Smalls, matutulog na kami. Gusto mo bang manatili at manood? Sinadya ni Zyla na magtago sa kanyang mga bisig. Honey, makulat kang bata. Paano mo hihilingin sa iba na manood? Kinurot ni Yarek ang kanyang baba at tinitigan ang kanyang hubad na mukha. Tumutulo ang mga butil ng pawis mula sa gilid ng noo ni Jody. May balak ba silang maghalikan sa harap ko? Namumula ang mga mata ni Jody dahil sa galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Sa huli, kinagat niya ang kanyang labi, tumalikod, at tumakbo palabas ng silid. Sa oras din na ito itinulak ni Zyla si Yarek palayo sa kanya, naglakad papunta sa couch, at kinuha ang kanyang bag. Iyon ay dapat markahan ang pagtatapos ng laro ngayong gabi. Dapat bumalik na ako. Paano ka nakakasigurado na hindi siya maghihintay sa pintuan? Pinutol siya ni Yarek sabay ngisi. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa likod niya. Kung gayon, sinasabi mo ba sa akin na kailangan kong maghintay hanggang hating gabi para umalis? Malapit na siyang magkaroon ng mental breakdown. Nagpe-file ako kamakailan, at halos 4 na oras lang ang tulog ko tuwing gabi. Pilit kong pinipikit ang mga mata ko ngayon. Hindi na ako makapaghintay. Isa lang akong gustong umuwi para matulog ngayon. I have an empty guest room here. Mahinang mungkahi ni Yarek habang tumalikod at naglakad patungo sa master bedroom. Maaari mong palaging i-lock ang pinto mula sa loob kung nag-aalala ka. Nawala nang masabi si Zyla. Sa bandang huli, makakagawa lang siya ng pananatili dito magdamag. Kinaumagahan, nagising si Zyla sa isang tawag sa telepono. Napaupo siya at sinagot ang telepono. Boses ni Mindy nang makonekta ang tawag. Huli ka, kailangan ka sa lahat ng set sa buong araw ngayon. May naalala si Zyla, mabilis na tumalikod, bumangon sa kama, at tiningnan ang oras. Shit, 10:00 na ng umaga. Pupunta na ako ngayon din. Tinapos niya ang tawag, nagmamadaling bumangon, binuksan ang pinto ng guest room, at lumabas. Nakaupo si Yarek sa hapagkainan at nagbabasa ng dyaryo habang inihahain ng isang waiter ang kanyang almusal. Napatulala siya, isinara ni Yarek ang dyaryo. Halika at mag-almusal muna. Napasabunot si Zyla sa buhok at winigayway ang kamay. Late na ako, pas muna ako. Kinuha ni Yarek ang telepono. Mag-a-apply ako ng emergency leave mula sa direktor para sa iyo, at dadalhin kita doon ng personal pagkatapos ng almusal. Tanghali na nang dumating si Zyla sa filming studio. Buti na lang, nakunan muna ng direktor ang mga eksena kasama ang iba pang aktor. Hinintay ni Mindy si Zyla na late, sa entrance ng studio. Nagmamadali siyang pumunta nang makita siyang dumating sa studio. Salamat sa Diyos hindi gaanong nagreklamo ang direktor sa pagiging late mo. Tanging sinabi niya, sa amin na nag-apply ka para sa isang emergency leave. Pero ano nga ba ang sinabi mo sa direktor nang tumawag ka para mag-apply ng leave? Mukhang masaya ang direktor pagkatapos makuha ang iyong update. Pumunta si Zyla sa dressing room at magme-makeup na sana. Masaya ang direktor dahil si Mr. Hathaway, ang lokal na tycoon, ay sumang-ayon na mamuhunan ng mas maraming pera sa proyektong ito. Dumaan si Mariwan sa dressing room kasama ang isa pang aktres, at ang sabi ng aktres, ang advantage na makukuha ng isang tao kapag nililigawan siya ang isa sa mga investor ay talagang hindi ka panipaniwala. Kahit na late na dumating sa trabaho ay pinapayagan. Pinandilatan siya ni Mindy at gusto siyang pabulaanan, ngunit wala siyang mahanap na dahilan para gawin niya iyon. Walang pakialam si Zyla sa sinabi ng aktres. Sinimulan niyang kunan ang kanyang mga bahagi sa sandaling pumasok siya sa studio pagkatapos maglagay ng makeup. Ang eksenang kinukunan nila ay fight scene ni Zyla at ng male lead ng show. Sa eksenang ito, sasaksakin siya ni Moses Miller ng punyal para sa kapakanan ni Winnie Luck. Naging karakter na si Zyla mula nang makalabas siya ng dressing room. Ibinigay ng isa sa mga miyembro ng staff sa lalaking lead ang prop para sa eksena, at kinuha ng lalaking lead ang punyal sa kanyang kamay, naghahanda na magsimulang mag-film. Kasunod ng utos ng direktor, agad na nagsimulang umarte ang dalawang aktor. Itinutok ni Moses Miller ang punyal kay Lily LeBlanc, at hindi makapaniwalang tinitigan siya ng huli. May balak ka bang patayin ako? Sumagot si Moses Miller, isinusumpa ko ang ideyang patayin ka, Lily LeBlanc. Pero ikaw ang nanakit kay Winnie. Tumawa si Lily LeBlanc, namumula ang mga mata. Ano naman kung ako yon? Ano ang gagawin mo? Papatayin mo ba ako para makamit ang hustisya?
Tapos lumapit ka sa akin. Sumigaw si Moses Miller, ikaw ang nag-iwan sa akin ng walang ibang pagpipilian. Sinaksak niya si Lily LeBlanc gamit ang kanyang punyal. Ang punyal ay isang prop na babalik sa hawakan. Hindi man lang sinubukang hilahin ng male lead ang kanyang mga suntok nang saksakin niya si Lily LeBlanc, ang karakter na ginampanan ni Zyla. Kabanata 1080, sa hindi inaasahan, isang aksidente ang nangyari. Sakto sa kanang dibdib ni Zyla ang dagger na orihinal na prop. Nagulat ang lalaking lead, at nablangko agad ang kanyang isip. Ito, ibinaba ni Zyla ang ulo at sinulyapan ang sugat, at ang malabong sakit ay nagmula sa saksak. Anong, ang punyal pala ang totoo. Ang direktor at ang mga extra sa gilid ay walang napansin na kakaiba at hindi tumigil sa pagkuha. Bubunutin na sana ng leading man ang punyal at sumigaw sa direktor para humingi ng tulong, ngunit iyon ay biglang hinawakan ni Zyla ang talam, nagnangalit ang kanyang mga ngipin, at binigkas ang kanyang linya sa kahirapan. Moses Miller, mayroon ka talagang lakas ng loob na saktan ako. Nasaktan mo pa rin ako dahil sa kalokohang iyon. Medyo nanginginig ang mga kamay ng lalaking lead. Hindi ka panipaniwala. Nagtiyaga siya pagkatapos maganap ang ganoong aksidente. Nang makitang nakamove on na siya sa kanyang linya, nakagat lamang ng labi ang leading man at nagpatuloy. Oo, kung maglakas loob ka. Kung ikaw, cut, huminto ang direktor sa paggawa ng pelikula nang makita niya ang maputlang ekspresyon ng male lead. Howard, ano bang problema mo? Dalawang hakbang paatras si Zyla, at lumapit si Mindy sa kanya para alalayan siya at nagsabit ng blood bag sa ilalim ng damit ni Zyla. Gayunpaman, laking gulat niya nang mas malapitan niyang tingnan si Zyla. Sir, ang prop ay totoo. Nasaksak si Zyla. Ano? Agad na bumangon ang direktor mula sa kanyang upuan. Pinalibutan sila ng direktor at ilang staff sa loob ng ilang segundo. Kinuha niya ang punyal at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sino ang nag-abot ng prop na ito kay Howard? Kumuha ng isang tao mula sa props team dito. Sino ang mananagot sa pangyayaring ito kung may nangyaring mali? Sinubukan ni Mindy na pigilan ang pagdurugo para kay Zyla habang sumisigaw ito ng malakas, tumawag kayo ng ambulansya. Napakaraming dugo. Lubhang namutla ang kutis ni Zyla dahil sa labis na pagdurugo mula sa sugat. Samandal siya sa mga braso ni Mindy. Gusto kong makatulog ng husto. Gusto mo ako kapag nasa ospital na tayo. Zyla, huwag kang matulog. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya sa pinangyarihan. Ang lahat ng crew ay nasuspend ang kanilang trabaho, at ang lahat ng mga extra at iba pang mga aktor na nasa eksena, nakatayo sa gilid, ay tila sila ay nabigla at natakot. Diyos ko, ibinibigay talaga ni Zyla sa pelikulang ito ang lahat ng meron siya. Isang tunay na punyal ang tumusok sa kanya, ngunit pinilit niyang tapusin ang kanyang mga linya. Oo, himatayan sana ako on the spot. Nakaramdam ng hiya ang mga artistang nakatayo sa gilid nang makita nila si Zyla na dinadala sa ambulansya sakay ng stretcher. Not to mention the extras, even they can't do what Zyla had yourself. Lalong sumama ang loob ni Mariwan nang marinig niya ang pagpapahalaga ng mga tao sa paligid niya kay Zyla dahil sa pangyayaring ito. Siya ay isang modelo na hindi man lang kumuha ng mga klase sa pag-arte ng propesyonal, pati na rin ang anak na babae ng direktor ng Royal Crown. Gayunpaman, mas nagsisikap siya kaysa sa sinumang S-list na artista o artista na kilala ko. Hindi katakataka na sobrang pinahahalagahan siya ng direktor. Nakita ng lalaking nagtatago sa anino na nakasuot ng maskara ang magulong eksena at nagmamadaling umalis. Sa ospital, matagal nang walang malay si Zyla, ngunit nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata at magkamalay ay nakahiga na siya sa ward. Gusto niyang gumalaw, ngunit ang kanyang dibdib ay sumakit ng husto na hindi niya maiwasang mapahiga. Isinara ng lalaking nakaupo sa upuan ng magazine sa kanyang kamay, at isang malalim na boses ang narinig. Gising ka na pala, akala ko matatapos na ang kontrata natin bago pa. Magsisimula, natigilan si Zyla ng boses. Lumingon siya sa gilid at tinitigan si Yarek. Hindi niya inaasahan na naroon siya, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang katinoan. Hindi ko pa nakuha ang 15 milyon ko. Paano ko hahayaang mamatay ako? Inilapag ni Yarek ang magazine sa bedside table. Ganyan ka ba kahirap? Anak ka ni Mr. Mayweather. She chuckled. Hindi naman ako mahirap pero walang dahilan para tumanggi ako sa dagdag na pera, di ba? Tumawa si Yarek. Baka siya lang ang tao sa mundong ito na magsasabi niya ng diretso sa harapan ko. Zyla, pumasok si Mindy sa ward sa sandaling ito.
Nakahinga siya ng maluwag nang makita siyang gising. Salamat sa Diyos, sa wakas ay ayos ka na. Tumayo si Yarek. Magpahinga ka muna ng mabuti. Pagkaalis ni Yarek, umakyat si Mindy sa kama, tumingin sa pinto, at bambulong, nakikipag-date ka ba sa bago nating investor?